Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi naman ganoon ang pagkakakilala namin sa iyo, Manny. Hindi mo ugali 'yun ng ano ka ng yung may kinakalabang ka tapos nanggigiri ka pa, 'di ba? May sinabi ka nung isang araw, 'di ba? O kahapon ba? Hindi ako basta-basta gaganon-ganon. Hindi naman dati nagsasalita ng ganon ah. Ang nagsusulsul kay Manny, no? Kung sino man ang nagsusulsul kay Manny, I think so. This is a part ng negosyo niya yun eh. No? Part ng negosyo niya. Sana makinig si Manny, no? Hindi ito yung panahon mo. Hindi ko lang alam kung pag natalo ka, senador ka pa rin. Well, nasa sa iyo yun, no? Nasa sa iyo kung tutuloy mo na hindi. Kasi parang ganun eh, may nangyari, di ba? Ang alam ko dati si Trililing tumakbo, tapos nung natalo, senador pa rin. Siguro hindi pa tapos yung term, pwede ka pang tumakbo, no? Kasi, hindi ka mananalo. Eh ngayon, dahil sa talagang gusto mo, tapos, yung mga strategy mo, palusot, no? Yung sabihin mo, wala politikahan, mga ganon. Tapos, nakikita ka, di ba? Si Banat Bay nga, binabanatan ka. Pero, in fairness, no? Sino ba naman? Ako, kahit naman sino, basta marunong ka magsulat, tsaka magbasa, pwede ka maging presidente. Ang tingin ko kasi, baka masayang lang ang pera ni Manny. Yun ang totoo nun. At nasa stage tayo ng talagang pagbabago. No? Kumbaga, yung kasing pagpasok ni Tatay Digong, masalimuot ang kanyang pinasok. Kumbaga, tambak ang basura ng bansa natin. Basta lang siya lagay sa sako. Ganun na nangyari eh. Kaya nagkaagulo mga kung sino-sino yung mga binabayaran ng kabila para masira lang yung gobyerno. Pero alhamdulillah, nagawa ng ating Tatay Digong ang kanyang the best para maiayos. Kumbaga, hindi talaga niya malalahat yan, hindi niya talaga mapipilit yan. Lalo lang kalaban niya, kapwa niya politiko. Diba? Kita mo, sa shabu. Hindi nga naman niya pwedeng ubusin yun. Paano niya mauubos yun? Ang kalaban niya, politiko na, gobyerno na mismo, ang nagbebenta, may-ari ng shabu. Di mabigat ang labanan. Pero lumaban yung matanda. Tapos anong ginagawa ng mga kalaban niya? Yung katulad ng mga dilawan, sinisiraan siya, ginagamit yon para sa ikauunlad ng kanilang pangalan. Na samantalang sila naman ang sumira ng ating lipunan. Ngayon, etong si Manny, may nagawa siya o wala siya nagawa na patungkol sa kanyang posisyon, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, nakita natin siya ay matulungin, di ba? Hindi naman siya naging madamot eh. Siya ay naging matulungin at siya ay lahat na. Pero dapat iniisip mo, mahal kong kapatid na Manny, bagamat hindi mo type kaming mga Muslim, alam ko namang hindi mo kami type eh. Ang masasabi ko lang sa iyo, dahil siyempre, madami kasi ako nakikita mga sikat na, tapos biglang bumbandang huli, nagiging pulubi. Parang ayoko makita sa iyo yun. Yun ang totoo nun, Manny. Paniwalaan mo ako doon. Sa totoo lang, ang marami ako nakikita, lalo na ngayon, nababalita sa Facebook, di ba, sa YouTube. Yung mga sikat na nasa Hollywood pa nga, di ba? Tapos, nagkakaroon pa sila ng utang, samantalang super rich na sila. Ikaw, may pera ka. Hindi pa pwedeng sabihin super rich ka, may pera ka lang. May pera ka lang. Kita mo, nagsisinungaling ka pa. Di ba pagsisinungalingan? Kasi yung pagmamahal ng mga tao sa iyo, nababawasan. Sana itabi mo muna. Bata ka pa naman. Anak lang kita eh. Siguro 40 years old ka na ba? Maybe like that, no? Kursunada kita, gusto ko yung pagkatao mo, Manny. Believe me, I like you. Hindi kita dinidistract na gano'n. Kaya ko lang ginagawa yon para mawalan ka ng gana. Dahil ayoko maghirap ka. Dahil ikaw yung tipong tao na pag meron, hindi ka naging maramot. Hindi na kinakailangan pa sabihin doon sa mga nagko-comment sa akin, yung punta ka sa Rangane, kung anong ginawa niya. Sa simula pa lang, kita ko na yung ginagawa mo. Kaya nga ako nagustuhan kita. Hindi parehas ng isang boxer. May isang boxer na sikat din, di ba? Minumura yung magulang. Di ba? Hindi ko na babanggitin kung anong pangalan. Iba ka. Ikaw yung mapagmahal sa magulang.
mapagmahal ka sa mga hihirap. Totoo yun. Pero tatandaan mo, kasi yung strategy mo, yung sasabihin mo na kailangan tulungan na may hirap, mga ganon. Hindi ganon yun eh. Hindi ganon ang ng politika. Hindi ganon. Hindi kumuha ng buwis para itapon yung bibili ka ng bigas para sa kanila. Ang alam ko nga yan, yung ginagawa mo, yung personal mong pera, hindi ang alam ko, hindi nga dapat yun eh. Binibigay mo. Pero dahil meron kang dahilan doon, at diba, hindi naman ako nakikialam. Kaya lang, ibig lang sabihin sa'yo, Manny, siguro, susunod ng eleksyon, yan, bata ka pa naman, siguro, 44 ka, sabihin mo ng 45 ka, plus 60, 51, ang batang-bata mo pa noon. Ako, 58 na, kita mo, ganda ko pa rin lalaki. Lalaban nga ako sa'yo ng 3 rounds sa totoo lang Payag nga ako na mag 3 rounds tayo Pero kung sabihin mo na, sana manalo ka. Kung pipilit mo. Pero tingin ko malabo Sasayangin mo lang yung yung pera mo Sayang kasi gusto ko yung naririnig ko yung meron kang binibiling mga bagong yate, may binibili ka mga beach kasi manarinig ko yung mga beach na pinagbibili mo, meron ka pang biniling island I'm so very proud na meron kaming kapatid na katulad mo na Pilipino. Baka mamaya kasi ang pangit tingnan ang ending baka wag naman sana baka pagdating ng panahon maririnig na lang natin katulad ka nung artista na sikat dati tapos bandang uli nasa kalsada na. Hindi pwedeng hindi malabong mangyari 'yon. Kasi alam nyo, kung talagang susunugin ng kayamanan mo, madali lang. Mahirap yung magkaroon ka ng salapi. Ang madali yung susunugin. Madaling sunugin. Mahirap hanapin, madaling ubusin. Ngayon, hindi masama yung desire mo. Yung sinasabi mo na, yung plano mo. Kita mo, napakaswerte mong tao Isa na lang. Kung mananalo ka ng presidente, isa na lang ang swerte yung isa na lang ang pinakamainam na mapupunta sa'yo. Ang sumamba ka sa Allah. Pag sumamba ka sa Allah, kompleto ka na. Nakakuha mo lahat ang mabuti sa mundo. Pero dahil ako ay isang Muslim at ikaw ay isang Kristiyano, tapos gagamitin mo pa yung Diyos mo para ikaw ay sasabihin mo tinawag ka ng Diyos, huwag mo nang gamitin yon. Huwag mo nang gamitin yon. Yun? Isang malaking parang hallucination. Hallucination yun. Ang tingin ko kasi parang yung laban ninyo ngayon, itong eleksyon, parang ka lang nakasakay sa donkey. Subukan mong subukan mong katulad halimbawa ng akin. Yung akin kasi yung ginawa ko sa iyo, sinubukan ko lang naman yun Kung ano yung lalabas na resulta sa mga tao. Halos lahat siguro dalawa lang yung kumampi sa iyo. Halos lahat hindi boboto sa iyo. Kasi paano, hindi pa panahon ngayon. Siguro nung panahon pero hindi pa panahon. Maybe not now. Kaya ako sa'yo, extend mo na muna. Trust mo naman, sayang Tapos, nababastos ka pa. Alam mo, hindi ko nga gusto yung nababastos ka Alam mo, Manny. Kasi alam mo kung bakit, napakabuti mong tao. I-save mo muna, magpalakas ka pa. Total, senador ka pa naman, di ba? Marami ka pang business. Konting tipid. Para susunod labanan mo. Pakikiramdaman mo rin, syempre. Siguro naman, hindi naman kasi paresto ng boxing Na syempre, yung boxing, pakiramdam mo yung sarili mo, alam mo Alam mo yung yung strength mo doon sa kalaban mo, alam mo. Tapos may mga ganon-ganon. Ito, hindi. Pero kung ang pera mo, kung kunwari, ang pera mo, 10,000 kada isang Pilipino at kaya mong bayaran ang 10 milyon na Pilipino, tigi 10,000, baka pa. Yun, pwede yun. Kasi bibili mo na yung Pilipino Pero kung pupunta ka sa ganon, magbibigay ka ng mga ganon, sopas, 1,000, kukunin lang sa iyan. Kasi iba na ang labanan ngayon. Mapapansin mo, di ba, sa Facebook, ang tapunan ng istorya. Kita mo yung tapunan, yung batuhan ng mga tao. Ano yung batuhan ng tao? Tanga, bobo, yung mga ganon, di ba? Hindi ka tanggap, parang ganon. Tapos bigla-bigla, papasok ka. Dapat, medyo ilagay mo yung sa lugar yung sarili mo. Kita, di ba, hindi mo napansin sa Facebook? Ano ba ang batuhan ng mga Facebook? Tanga, bobo, walang isip, nag-aaral ka ba? Abogado ka ba? Akala ko ba abogado ka? Hindi mo napansin yun. Sama, pansinin mo yun. Tapos bigla kang i-entra. Kung si Miriam Santiago nga, napakagaling ng tao Nakita mo, di ba? Marami si Rocco, di ba? Magagaling na tao yun. May mga pera din naman yun. Hindi naman pareso katulad na sa'yo. May mga pera na sila.
Parang kumbaga idol kita eh. Siyempre, ayoko. Yung binanggit ko kanina sa huli, yung sinasabi ko, kasi totoo naman yun eh. Para bagang ang ginagawa mo, para lang akala mo lang. Paano ngayon yan? Binabas ko, parang gano'n eh. Parang binabastos mo si gano'n, si ganyan, si gano'n, si ganyan. Hindi mo alam, pagdating ng panahon, baka sila pa ang tutulong sa'yo. Dapat hindi gano'n. Kasi kung papasok ka na rin lang sa politika at makakaaway mo yung mga tao, huwag ka na pumasok sa politika. Hindi naman gano'n ang pagkakakilala namin sa'yo, Manny. Ang pagkakilala namin sa'yo, malambing kang bata at ikaw yung mapagbigay at matulungin sa tao. Hindi mo ugali yun ng ano ka ng yung may kinakalabang ka tapos nanggigiri ka pa, 'di ba? May sinabi ka nung isang araw, 'di ba? O kahapon ba? Hindi ako basta-basta gaganon. Hindi ka naman dati nagsasalita ng ganon ah. Pero ngayon nagsasalita ka na ng ganon. Mali yun eh. Ibahin mo yung sayo kasi yung kaalaman mo tama na yun. Ha? Hindi na kinakailangan yung matalino ka. Totoo yun. Hindi mo kailangan matalino ka. Yung puso mo talagang mabuti kang tao. Kung sino tatanungin mo talagang mabuti kang tao. Kaya lang meron kang mga kalaban. Masasayang. Hindi panahon. Hindi ito ang panahon mo. Kung ka maglalaban lang, kunwari, Leni Robredo, Trillanes, yan, si Bongo, kunwari, yan lang ang lalaro, no? Yan lang ang kakalaban mo. Si Leni Robredo, si Bongo, yan. Baka pa. Manalo ka. Pero mabibigat yung kalaban mo. Bibigat. Sabagay, sana nga, kung pipilit mo, dahil ikaw ay isang warrior, but at least, etong video ko na to, Idol Manny, buburahin mo na sa isip mo kung ano yung manabasa mo sa akin. Kaya ako lang naman sinasabi, dinidistract kita. Baka makatulong ako sa'yo. Na, teka muna, baka mawalan ka ng gana, tsaka lang. Payo ko lang sa'yo, ako hindi naman ako political analyzer, pero, kaya kong basahin yung mga ganung bagay. Ikaw ay isang mabuting tao. Wag mong sayangin yung naipundar mo. Maganda yung naipundar. Maganda yung foundation mo eh. Napakaganda. Sa lahat ng politiko nga, sa totoo lang, ikaw lang may ganyan eh. Yung simula nung kumikita ka, namimigay ka ng pera sa tao. Galing mo nga eh. Biling nga ako sa'yo eh. Hindi ka madamot. Hindi ka madamot na tao. Pero, hindi sapat ngayon. Kumbaga, hindi maganda yung panahon. Nuulit ko bigyan kita ng sample Ulitin mo, simula nang umupo si Duterte hanggang ngayon. Pansinin mo yung batuhan ng mga tawagin natin yung mga vlogger. 'Di ba? Bobo, tanga, parang gano'n, tinisilip nila. Tapos sinisilip na kung anong ginawa ng presidente. Katakot-takot na hindi kaya ng mga kahit na sino ang ginawa ng matandang ito, ng mga presidente nagdaan. Hindi kaya kay Cory Aquino, si Ramos, si Erap, si Gloria, at saka si Panot, kahit na doble mo pa sila, mas magaling pa na yung matanda. Hindi sila obra sa ginawa ng matanda. Ngayon, biglang-bigla, siyempre, papasok ka. Walang masama. Kasi bakit? Nagpapakita ka ng ano mo, para sa amin, sa mamamayan. Pero para hindi ka lang mapahamak, dahil gusto kong sumakay ka pa sa yate mo at makabili ka pa ng maraming yate, at gusto ko pa marami ka pa matulungan, huwag na sa ganyan pamamaraan. Susunod na eleksyon, bantayan mo. 45 ka lang naman ata, if I'm not wrong. Doon si plus 6 years, di 51. Konti lang naman yun. Konti lang yun, 51. Ako 58 na. So, inshallah, Manny, kahit na hindi mo kami mahal na mga Muslim, kahit na ikaw ay isang born again at malayo kami sa puso mo, but at least may nagsalitang Muslim na nagsasabi siya, nagmamalasakit kasi ako dahil mabuti kang bata. Iyon ang akin. Okay? Mabuti kang bata. Huwag mo na tigilan mo na yung pakikipagtalo kung kanino. Hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo kasi may pera ka eh. Dapat, yung hinahabol mo, hindi pera. Yung hinahabol mo, pwesto. Kasi siguro gusto mo maging legendary. Parang gano'n eh. Parang ang tingin ko sa'yo, hindi mo kailangan yung pagiging presidente na basta presidente. Parang gusto mo sumulat. Gusto mo magkaroon ng isang istorya sa buhay mo na nakuha mo lahat ang mabuti sa mundo. Pero hindi mo pa rin makukuha yun. Hanggat hindi ka sumasamba sa Allah, Manny, talunan ka pa rin. Kahit ano pang Jesus mo, yun lang ang mapapayo ko sa iyo. Kaya naman ang payo ko sa iyo, sana inshallah, pag-aralan mong Islam, sumamba ka sa Allah, at next mo ng election ka lumaban. Huwag mo na ngayon. Pero kung ipipilit mo, nasa sa iyan. But at least, nag-ano ko sa iyo, nag-ano kami mga Muslim. Nagpakita kami sa iyo ng
Yung pinakita ko mga Facebook, yung kahapon, tsaka yun, no, parang 3 beses na. Ano yung pan-discouragement ko lang sa iyo? Tulong ko lang ba? Parang saywar ko lang, saywar. Sinasaywar lang kita. Kasi sayang ka eh. Oh, sayang ka. Magaling ka, mahusay ka. Idol kita. Sa totoo lang, Manny, idol kita. Sumpa man sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto kong nasa posisyon, basta ayoko lang dilawan. Kasi 58 na ako eh. Nakita ko yung galaw nila eh. Lahat ng strategy nila, pati mga media sa nila eh. Tapos makikisali-sali ka sa kanila. Ha? Pangit yun. Hindi maganda yun. Alamin mo kung bakit basta kulang ka pa ng parang you need a little bit kumbaga sa manok, kailangan pa ng konting panahon para bago ka isabong. Kasi politika yan. Ang pagiging presidente, Manny, isa na yan sa pinakamataas na posisyon dito sa bansa natin. Kasama ako sa alagaan mo. Ano man ang mangyari kapalpakan, kung may kapalpakan ka mangyari, hindi ko masasabi sa yung walang hiyakang tao. Kasi bakit? Presidente ka. Dahil sa mabuti ka, laging tulong mo, yung salita mo tulong, mangyayari yun, pero ilagay mo sa para mailagay sa tama. Okay? Huwag ka na makipagtalo. Huwag ka na makipag-anuhan dyan. Kasi may pera ka, sila wala. Hindi ka nagnanakaw. Hindi ka magnanakaw. Pero namimigay ka ng pera, di ba? Isa ka mabuting tao. Okay? Pagpapalain ka. Pero palagay ko, sa tingin ko lang, hindi naman ako manghuhula eh. Sa tingin ko lang, malabo yung takbo mo eh. Hindi ka parang tingin ko, hindi ka mananalo. Sayang. Kung gugastos ka ng 2 bilyon, 3 bilyon para manalo ka, di pamigay mo na lang sa amin. Patayo ka ng 10 bilyon, patayo ka ng mga 5,000 na bahay uli. Di nakapundar ka. Kasi tatapang mo lang na ganun. Sayang, di ba? Pero nasa sa iyan. Okay, Manny? Basta ako, idol kita, Manny, sa totoo lang. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Pasensya ka na rin sa mga saywar ko. Yung mga post ko sa'yo, saywar ko lang yon. Tinitingnan ko 2 bagay ang gusto ko makita doon. Ang mangyari, ma-discourage ka kung mababasa mo. Pangalawa, tinitingnan ko yung pulso ng taong bayan kung ano ang sasabihin sa'yo. Talagang medyo malabo. Doon lang, sample lang yun di ba? Kaya sana pag-isipan mo, Manny, doon ka na lang sa sunod na lang. 51 years old ka pa lang naman. 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2028, batang-bata ka pa nun.